classroom. Yan. Try ko lang mag-share ulit ng screen. Medyo nagahang kasi. Nakikita screen ko? Yes po. So, ito. Introduce ko muna sarili ko. Yan. I am Cristel Melheron. I am your instructor in computer hardware application. Nakita niyo na naman siguro to. I am 23 years old. Pwede niyo akong tawaging Ma'am Cristel, tapos BSIT ako. Ang major ko ay BA. 2020 to 2021 batch ako. So ngayon lang, fresh grad lang. Actually, parang hindi pa din ano. Tapos, bale ang gagawin lang natin ngayon ay introduction, tas syllabus, tas konting background siguro. Kasi first day naman. Ay, di pala naka-on ang cam ko. Pwedeng i-on nyo ang cam nyo. Ay, nakita. Pa-on ako ng cam. Yan, okay. Tapos, record ko lang. Ano na, tawag dito? Face-to-face. Nag-face-to-face ba kayo? Umabot ba kayo ng face-to-face or online? Hindi po. Online po, ma'am. Online. Okay. Tapos na ako mag-intro. Kayo naman yung magpakilala. Kasi hindi ko din kayo kilala. Start kayo. Sino ulit? Tatawag ba ako? Bawan, Batangas po. Yun po. Okay, thank you. Tapos, si Vince Miko. Nandito. Hello po ma'am, morning po. Good morning. Ako po si Vince Mico B. Alog, 19 years old din po, single hanggang ngayon. At ano po, nag-high school po ako sa high school to senior high po ako sa Lady Mediatrix Institute. And nakatira po ako dito sa Quezon, Malabanban. Yan po. Okay. Joshua. Good morning po. My name is Joshua Alvaera, 19 from Talaibon, Iban, Batangas po. Talaibon. May kilala ka, Michael? Anong apelido po? Dating Ginoo. Wala po. Okay. Sige, go on. Ano po? Go on. Tapos ka na ba? Apo. Sige. Thank you. Next, Rizal Babaw. Magandang umaga po sa lahat. Ako nga po pala si Rizal Babaw from BSU Lipa. Nag-transfer po dito sa Alangilan dahil taga Batangas City. Yun lang po. Ilan taon na? Ilan taon na ba kayo? 23 years old na po ako. Saan nag-range yung age nyo? Okay na po. Nandito. Sige, okay na. Jiggy Boy Baggy. Good morning po.
Hello po, ma'am. My Nag-send ka name sa is akin ng, wait lang, nag-send ka sa akin itong ano, itong parang katulad Yes. ng ginawa ko. Hindi kasi ako nagpapagawa nito. Sorry po. Pero okay lang, okay lang. Sige, sige. My name is Baral Jan and I'm 22 years old and I live in Santa Teresita, Batangas. That's all po, ma'am. Okay. Tapos si Daniel De Castro. Occidental Mindoro. Yan lang po. Wala dito si Sheila Marie De Guzman. Wala. Vince Axel. Good morning po, ma'am. I'm Vince Axel, a doctor from Aberdeen, Occidental Mindoro, 19 years old. Nes. Estanes Ace nandito. Estanes Arniel. Present po, ma'am. Estanes. Kaano-ano mo si Estanes Ace? Kuya ko po, ma'am, ano pa po, nagkaka-problem pa po siya sa net po. Okay. Nagtitry po siya kumonek. Sige, sige. Introduce yourself, Arniel. Yan. So, good morning po sa inyo. Ako po si Arniel Estanes from Sablayan, Occidental Mindoro po. Ralph Kervin. Wala si Ralph Kervin. Magtibay. Anong basa dito? Crystal? Crystal po. Crystal. Ano po pangalan dito? Good morning, ma'am. I'm Crystal E. Magtibay from Luxrin, Ibaan, Batangas, 19 years. Graduate senior high school. Dr. Juan A. Pastor Memorial National High School. Juan A. Pastor. Saan yun? Sa Talaibon, Ibaan, Batangas po. Okay. Sige pa. Okay lang, Kervin. Sige, sige. Thank you, Crystal. Charles Marasigan. Okay. Maulion Claiza Amor. So, good morning po, ma'am. I'm Claiza Amor Simaalyon, 19 years old from Balanga, Ibaan, Batangas, and graduated po sa STI College, Lipa po. Jazel. Paano i-pronounce to? Jazel. Good morning po, ma'am. I'm Jazel Lashera Emiliares. I'm 18 years old po from Tanawan City, Batangas. I graduated po in STI College, Tanawan. DJ Olarte. Good morning po, ma'am. I'm DJ Olarte, 20 years old. I'm from Tabangao, Ambulong, Batangas City. Jopet Papasin. Jopet Heart. Hi po, ma'am. Good morning. I'm Jopet Hart C. Papasin. I'm 19 years old. I'm from Barangay Sabang Pagsanghan, Laguna. Ayo. Tsaka si Wilhelm Zamonte. Si William Samanti po hindi makakapasok dahil namatay po yung tatay niya last Sunday. Sige, sige.
Eda? Ba't Yes, wait po. lang. Ba't wala ka dito sa ano ko? Wala ka sa master list. Kailan ka nag-enroll? Kaka-enroll mo lang? Kaka-enroll ko lang po. Nung Wala ka Saturday pa lang din po. sa ano? Wala ka pa din sa Google Classroom? Wala pa po. Wala pong nag-send sa akin sa Gmail. Kasi wala ka pa dito sa master list. Pero nasa JC ka na? Apa. Sige. Sige, introduce yourself. Add na kita ngayon. Sige po. Thank you po. So ako po si Cherish May Ampineda, 19 years old. I live in Santa Barbara Homes, Tayabas City. At nag-study po akong STEM sa Manuel S. Inverga University Foundation dito sa Lucena City. Yun lang po. Check mo na lang email mo mamaya. Yes po, ma'am. Tapos discuss lang tayo ng syllabus. Nakikita screen ko? Hindi po, ma'am. Hindi pa po, ma'am. Wait lang. Nakikita na? Yes po. Bago ko pala i-discuss ang syllabus, anong expectation nyo sa subject natin ngayon? Yung mga willing lang sumagot. Since ang ating course title ay Computer Hardware Application, ano expectation nyo? Ma'am, naisip ko po na baka mag-i-study tayo tungkol po dun sa computer talaga, yung physical parts po niya, katulad ng CPU, monitor, mga ganun po. Sino pa? Ako po, try mo. Ma'am, may programming po ba? May programming po ba ng kahit konti po, ma'am? O wala po? Wala tayong programming sa computer hardware. Sige po, ma'am. Thank you. Sa pagkakaalam ko, wala. No. So, ang course title natin ay Computer Hardware Application. This course provides... Malinaw ba tong nababasa nyo? Yes, ma'am. Opo, ma'am. This course Yes po, provides ma'am. the students of computer technology an adequate knowledge in computer hardware. It deals on how to install, repair, or troubleshoot computers problems, specifically in hardware system. It will also help on how to build and attain the standard of performance required and appropriate to industry and occupational needs. Knowledge on the subject will greatly help the students to become more competitive in the IT market. So, more on hardware siya. Pag-i-install, pag-troubleshoot. Yung parang mga common, mga usually na ginagawa ng mga nag-IT. So, ang ating contact hours kasi 5 hours. Sa schedule nyo ba merong synchronous, asynchronous na nakalagay?
may synchronous, asynchronous sa schedule nyo? Parang wala po. Nang wala. Parang wala pong nakalagay doon. Wala po nakalagay. So, ang mangyayari, isang beses ko lang kayong imimit lagi sa isang linggo. Tapos 5 hours yun straight. Maglalagay na lang ako ng break time in between para hindi naman ganun ka stressful. Okay lang ba? Okay po, ma'am. Okay po, ma'am. Sobrang haba kasi ng 5 hours na dala-diretso discussion, di ba? Tapos criteria, 20% project, 20% midterm exam, 30% exercises or quizzes. Tapos 30% yung final exam. Dalawa lang naman ang major exam natin, midterm at saka final. Ang exercises pa kasi, ang alam ko may maximum lang na exercises na kailangang ipagawa. So it's up to me kung dadamihan ko or konti lang. Pero considerate naman ako. So konti lang siguro bibigay ko exercises. Final project, at least 1 for this semester. Intended learning outcomes. The students should be able to develop practical skills needed to understand related to computer hardware. To develop skills by which they can perform a variety of functions that ranges installing computer hardware, troubleshooting, and upgrading computers. To demonstrate proper computer assembling and disassembling process. So, di ko na yung isa-isahin to. Yung syllabus ipopost ko din naman. Nandito yung mga books and other references. Pwede nyong tingnan to pagka-post ko. Grading system. The grading system adopted by this course is as follows. So, ang 1, laging 98 to 100, tapos 1.25. Alam naman natin to. Nagkakaroon lang ng INC kapag may hindi na isubmit na activities or may kulang na exam. Pero iintayin ko naman, magbibigay naman ako ng time para matapos or para ma-submit nyo. Kasi ano naman tayo, pandemic naman tayo. Magiging considerate naman ako. Tsaka hindi ako magbibigay ng 5 agad. Yun. Kung may problema kayo, pwede nyo naman akong i-message through, ano ba mas maganda? Through G Suite na lang. Message nyo ako through G Suite. Tapos i-address nyo yung concerns nyo. Kung may problema kayo, kung kayo nagpa-part-time. May nag-PM sa akin na kaklase nyo, nagpa-part-time siya. So, ang mangyayari ay hindi ata siya makaka-attend masyado. Pero gagawa naman siya ng quizzes. Yun. Mag-message na agad kayo para alam ko. Alam ko na agad. Yun lang. Tapos, pag incomplete naman, meron naman yung 150 days para makapag-comply. Pero hindi naman ako basta-basta maglalagay ng incomplete. Sabi ko nga, mag-iintay ako para makapag-submit kayo. Yun lang. Class policy. Prompt and regular attendance of students is required. So, parang di-disregard ko tong regular attendance sa may mga valid reasons. Yun, sinabi ko,
magme-message sa akin kung may concerns, kung may problem, or kung may situation na ganun tulad nun, nagtatrabaho. Tsaka may recording naman tayo ng klase. Pwede niyong panoodin kung may free time kayo. Naririnig pa ba ako? Opo, ma'am. Opo, Yes ma'am. po, ma'am. Yes po, ma'am. Yun, so message nyo lang ako pag may concerns kayo. Students who fail to take the exam during the scheduled date can be given a special exam. Kapag ka naman ganun yung sa exam, message nyo din agad ako. Tapos magbigay kayo ng reason kung bakit hindi makaka-take ng exam. Tapos pwede ko namang i-schedule para makapag-take kayo. Itong academic dishonesty kasi includes acts such as cheating during examinations. Feeling ko kasi, syempre, online, nagbibigay ako ng exam ng online. Parang aminin naman natin na makakapag-cheat tayo. Pero wag lang papahuli. Kasi naging student din naman ako. Major offenses daw. Dropping must be made official by accomplishing a dropping form and submitting it at the registrar's office before the midterm examination. Yun, so sa nagpaplanong mag-drop, sabihin nyo na agad. Kasi kapag nakapag-exam na ng midterm, parang hindi na siya i-consider. Dapat kasi, pag magda-drop ka, yun, mag-fill up ka ng dropping form, sasubmit mo sa registrar office. Yun isasubmit mo yun nang hindi ka pa nakakapag midterm exam para maging valid yung form. Students who officially drop out shall be marked drop whether he took the preliminary examination or not, and irrespective of their preliminary grades. A student who unofficially drops out of class shall be given a mark of 5. Yung 5, sabi ko nga, parang hindi naman agad ako magbibigay ng 5 agad-agad. Basta open lang yung student sa akin, i-approach nyo lang ako. Yan nga kung may problema. Actively participate during class. Alam niyo naman yan. Participation includes listening to all instruction, focusing, and taking part in class discussions. Yung mga topics nandito na din, mga topics na itatakal natin soon, computer system, safe lab procedures, power supply, microprocessor. Ito kasing microprocessor, sa CPU to. Motherboard, computer memory, hard disk, optical drives, video cards, expansion cards. So, wala tayong programming. Sayang. Ang week 1 natin, presentation of syllabus, class rules. Yung introduction to the personal computer, lang to yung historical ng development ng PC. Functions ng internal components ng PC. May tanong ba kayo sa syllabus natin? Wala po, ma'am. Wala naman. Wala naman. Wala naman po, ma'am.
ko yung sa second week ng ating lesson na nasa syllabus. Kasi 5 hours naman tayo. Kaya naman natin tapusin agad yon since puro lecture lang. Tas try ko ding magbigay ng exercises after ng discussion. Kasi ngayong first day, ano lang tayo, introduction ng syllabus, introduction, tas ano lang, yung syllabus. May tanong ba kayo? Pwede niyo ako ma-reach through sa GC, tas dito sa Gmail ko. May tanong kayo? Ako po. Pero hindi po siya actually connected sa sub. More about po sa magiging face to face o kaya po virtual. Kasi po may naririnig ako na mga usap-usap po at saka mga nababasa ko po na sa second semester daw po ay para may face to face na daw pong mga taga Batangas. Ano po 'yun? May mga lahat po o yung specific type of students lang? Ang Batangas State University ba? Kasi ang alam ko, ang magfe-face to face ay UB at saka LPU. Para kasing hindi pa posible sa atin ang mag face to face. Wala pa kasing balita talaga. Vaccinated na ba kayo? Ako po. Hindi pa po, ma'am. Hindi pa, ma'am. Hindi pa po. So yun, sino pang may tanong? Thank you po. Sino pang may tanong? May tanong pa kayo? Wala na po siguro, ma'am. May tanong ako. Anong pagkakaintindi niyo sa personal computer? Yung kung sino lang may idea sa inyo. Personal computer, since tayo naman ay computer hardware. Kasi ang ating unang topic ay Introduction to Personal Computer. Anong naiisip nyo pag naririnig yung personal computer, yung PC? Sige lang, sagot lang kayo. Laptop, ma'am. Laptop. Okay. Ano po ma'am, para pong hindi po pwedeng madami ang gumamit, para pong for individual use. Tama. Parang from the word personal computer, pwede rin nating gamitin. Pag kasi personal computer, madami siyang gamit. Sa school, office work, offline work, sa mga music studios, pag-edit ng mga kung ano-ano. Ano sa tingin niyo? Magbigay kayo ng ng parts ng personal computer. Monitor po. Ano pa? System unit po. System unit. Hard drive. Motherboard. Ayun parang binanggit ko na din siya kanina, nasa syllabus.
Ang personal computer kasi, hindi lang siya laptop, desktop computer, yung may bukod na ano. Ang laptop kasi, parang convenient siyang dalhin. Kasi laptop lang siya, ang pinakadadalhin mo lang ay yung the laptop itself, tapos charger, 'di ba? Or kung gusto niyang gumamit ng mouse, yung mga wireless mouse. Kasi meron tayong desktop computer, yung bukod yung system unit, yung keyboard, yung mouse. Yun yung nasa bahay lang or nasa office lang. Hindi palaging ang personal computer ay laptop lang. A personal computer may be a desktop computer or a laptop, netbook, tablet. Tablet, consider din siya as personal computer. Since may mga features naman siya ng personal computer like editing, may mga softwares din siya, Microsoft. Mga software applications ay yung mga word processing, mga Microsoft Word, spreadsheets or Excel, database, web browsers, mga games. Yun ang mga software applications. Siyempre, ang personal computer natin ay laging may hindi naman sa laging may, parang kailangan kasi magagamit natin ng in full, magagamit natin yung pinaka-purpose ng personal computer kapag may internet tayo, di ba? Anong gagawin natin kapag wala tayong internet? Depende na lang kung magra-write tayo ng essays or mag-edit tayo sa Photoshop, ganun. Para kasing nowadays, mahirap pag walang internet. Teka, tas may laptop ka. Parang lahat kasi ng mga pwedeng gawin, makikita natin online, kailangan natin ng internet connection, allowing access to the World Wide Web. Pwede rin natin connect siya sa mga local area network. Kapag kasi LAN, pwedeng may cable or wireless connection, yung parang kakonect ka lang sa Wi-Fi, pwedeng gumamit tayo ng Ethernet or yung, familiar ba kayo sa Ethernet? Yung kinoconnect, yung galing sa router mismo. Parang direct ko, ma'am. Yun, yung Ethernet. Yun yung mga local area network, either by cable or wireless connection. Dati kasi ang mga computer sobrang lalaki niyan. Yung mga supercomputers. Tas ang storage capacity lang niyan sobrang baba. Nakita nyo ba yung post sa Facebook na may bumili ng micro SD pero 10 MB lang? Sobrang laki nung pinaka micro SD. Bilog siya, parang vinyl, pero malaking version ng vinyl. Kasi ngayon, as time goes by, yung technology natin, mabilis na lumalago. Pero ang kagandahan kasi nun, yung tulad nun, lumiit na yung pinaka supercomputer dati, parang isang building or isang bahay na yun laki. Samantala ngayon, pwede tayong magdala ng personal computer like tablet or laptop. Pwede ding mga PC lang yung may desktop na kasama. Yun ang kagandahan ng technology ngayon. Parang napaka-convenient na sa atin. Idea kung anong pinaka itatopic natin if ever
mga hardware, yung mga motherboard, didiscuss natin yun kung anong functions ng motherboard, ng central processing unit. Anong gamit nyo ngayon? Anong gamit nyo pang-access ngayon ng Google Classroom, ng Google Meet? Desktop po. Desktop din po. Lapi. Lahat kayo naka-desktop? Laptop po, ma'am. Tapos minsan po, cellphone. Cellphone din. Cellphone po. Galing naman ng may desktop. Cellphone po. Hindi pa ako magpo-post ako siguro bukas or mamaya nung survey. Parang aalamin ko kung sinong mga naka-wifi. Lahat ba kayo naka-wifi dito or anong mas madami? Naka-wifi or naka-data lang? Mas madami po ata yung naka-data. Naka-data. Ayun, kung wala naman talaga kayong masyadong pan-data or kung yung kaya lang umattend, okay lang naman. Pero mas okay kasi kung a-attend kayo. Basta mag-PPM sa akin kung may problema. Ayun, ang types ng computer. Desktop computer. Gaming computer, maganda yun eh. Yung may high performance hardware. Tapos mataas ang memory niya. Maganda yung processor niya para makapag-run ng game smoothly. Maganda kasi yung mga gandang yung gaming computer. Republic of Gamer, yung ROG, yan yung mga magandang pang-game sa computer. Maganda sana kung face-to-face kasi may lab tayo dito. Makikita nyo physically. Ano bang mga computer dito? Dito kasi CIT parang ang mga computer natin dito, yung mga Dell, yung mga ganun. Sa CICS kasi, ang mga computer doon, lahat na ata doon naka-Mac na. Since ang CICS kasi sa IT kasi yun, dito kasi, ang lab dito ilan galang lab dito? 3 ata o 2. Tapos hindi pa ata naka-Mac ngayon. May home theater PC din. Yun ang pinakamagandang, yung portable, yung laptop. Portable kasi, sa tingin nyo, bakit tinawag na portable ang laptop? Bakit nasa type siya ng portable? Explain nyo sa akin kung bakit portable ang laptop. Kasi po madaling dalhin. Oo, madaling dalhin. Madaling gamitin. Madaling gamitin. Ano pa? Lahat na po ma'am ng function ng desktop computer ay nandun na pero madali lang po siya gamitin at madali lang dalhin. Oo. Ano pa? Hindi pong madala kahit saan. Okay. Tsaka, yun nga, portable, madaling dalhin. Tapos, pwede kasing i-charge natin yung laptop. May battery na siyang kasama. Yun kaya portable kasi hindi niya na kailangang
magamit lang kapag ka nakasaksak. Depende na lang kung sira talaga yung battery mo. Natatanggalin yung battery ng laptop. Tapos ida-direct mo na agad yung computer, yung laptop sa power supply. Yun, hindi yung portable. Parang ano na yun. Parang appliances na yun. Kasi kapag hinugot mo yung saksak, mamatay na yung laptop. Yung, parang kapareho siya ng laptop ko ngayon. Ang laptop ko kasi, wala na tong battery. Tinanggal ng battery nito. Tapos, naka-direct na siya sa power supply. So, pag hinugot yung power supply, mamatay na agad tong laptop ko. Ang pinaka-convenient talagang gamitin sa panahon ngayon, laptop. Madadala mo kahit saan. Tanong ko lang, bakit bakit kayo nag-enroll dito sa CIT? Bakit sa CIT department kayo nag-enroll? Ano bang major nyo? Ang tawag dito? Computer technology kayo, no? Bakit? Yes po. Bakit sa CIT? Bakit dito sa department natin? Ma'am, May sasagot ba? Yes, Vince. ask niyo po ay kung bakit po ito yung course na kinuha namin. Oo, kung bakit din kinuha tong course na to at bakit dito din sa department. Ah, Bakit computer technology? ma'am, meaning ko po, hindi po ako actually, na-ship lang po ako dito, ma'am. Na-ship. Sa course na to. Hindi mo choice talaga. Yes, ma'am. Na-ship lang po ako. Na-ship ka lang. Apo. Bakit? San ka nga, ano mo? Ireg ka ba? Or hindi? Hindi. Hindi po. Ako po ay kasi ito pinag-anahan talaga yan. Dito po sa Batangas, una ko na computer engineering. Pero po, puno daw po, kaya sinip po muna ako dito. Tapos sila na daw po ang bahala kung may aalis. Ngayong second semester, ngayong second year. At pwede daw po ako mag-ship doon. Tapos nang kanunta ko po sila, hindi daw ako pwede lumipat doon kasi wala daw pong boarding. Hindi, yun po. Stuck na po ako dito. Tutuloy ko na po. Tuloy. Sino pa? Bakit computer technology? Kasi dati nung student ako, tinanong ako, bakit ako nag-IT? Anong ine-expect ko sa IT? Ibabalik ko lang sa inyo yung tanong, bakit kayo nag-computer technology? Magdi-dismiss na din ako after kapag may mga sumagot pa. Magdi-dismiss na ako. Wala nang sasagot. Ma'am, dapat Yes. po, hindi po dapat itong aking course, dapat po ay mechanical technology. Sa Malbar po, nung nilipat po, yan lang po ang available. Ito lang po available. So parang naging no choice ka sa part na yun. Okay. Sino pa? Ako po ay computer engineering din po sana o kaya ay industrial engineering. Ay nung napansin ko po since tamad po ako nung junior high, ay meron po akong grade na nasa 79. Iisa lang po. Ay hindi pa rin po pwede.
Tapos, nung ako po ay shift na, nung ngayon lang pong summer, ay sabi po, ay wala na daw pong spot. Susunod na lang daw po pag may umalis po sa kanilang department. So, wala na. Cherish, huwag kang maniwala sa kanila. Di totoo yan. Yan din sinabi sa akin. Hoy, okay lang daw akong mag-shift. Ang problema nga lang ay walang spot. Okay na daw yung grades. Yun din yung sagot sa akin. Walang spot. Pero tama mo, di ako kinuha. Di ako tinanggap. Kawawa lang. Okay. Nandito na si Balmes. Claire, nakapag-introduce ka ba kanina? Parang wala ka pa kanina. Balmes, hello. Hindi po ako nakapag-introduce. Yun, pwede ka pang mag-introduce ngayon. My name is Dimcler Balmes and from Simlong, Batangas City. And I am 20 years old. Yun po, ma'am. 20 years old. Okay. Si Ace Estanes, nandito na din. Yes po, ma'am. Introduce yourself. Ace. Yes, ma'am. My name is Ace Istanes. Nakatira sa Occidental Mindoro. Magti 20 years old na. Yun na po, ma'am. Okay. Si Rosalie Tamano ba? Late ka ba, Rosalie? Bale, dumating po ako ay nag-discuss na po dun sa mga Syllabus? computers. Mga computers na. So, di ka pa din nakapag-introduce? Introduce mo Yes na. po, ma'am. Good morning po. Ako po si Rosalie Otamanyo, also known as Sally. Okay. 20 years old, from Mabalor, Iban, Batangas. Pero ngayon po, nandito po ako sa Masaya for work. Yes, for 20 years old. And I am part of LGBTQ. That's all. Thank you. Okay. Tsaka nga pala, napansin ko lang sa mga profile nyo sa G Suite, kung okay lang sana napalitan nyo na yung medyo formal naman or magpalit kayo ng picture nyo mismo kasi katulad nitong kay Ace Estanes. Para kasi matandaan ko kapag sasagot or pakipalit na lang ako ng mismong picture niya. Okay? Okay ba? Yes po, ma'am. Okay po, ma'am. Para naman medyo formal tayo. May dumating pa ba kanina habang nagdi-discuss na ako? Yung wala sa attendance. Sino bang mga? Hindi. Okay na. So, pwede ko na kayong i-dismiss since nakapag-discuss naman na ako ng syllabus. Tapos nabigyan ko na din naman kayo ng background. Yung kasing discussion natin kanina about personal computers, yun eh. Ang ginawa ko lang doon ay parang pinakita ko lang sa inyo yung surface na magiging discussion natin next week. Ang magiging discussion kasi natin next week ay introduction to the personal computer. Tsaka, since madami naman tayong time, isasama ko na din yung discussion natin or yung topic na safe lab procedures and tool use. Isasama na natin yun. So, ang mangyayari, 2 topic next week. 5 hours naman tayo. Kung tutusin, parang ang unti lang nung 2 topic na yun. So, baka makakatatlo pa tayong topic.
Pero bibigyan naman ako ng break time in between para hindi masyadong, yun nga, hindi masyadong stressful. Siguro mga 30 minutes break. Ganun. Okay ba sa inyo? Okay po. Okay po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay po. Okay po, ma'am. Okay, sige. So, i-dismiss ko na sa ngayon. Meron ba kayong tanong? Yun, ulitin ko lang. You can reach me through Gmail or sa GC natin kung may question kayo. Kung may concerns. Mag-message lang kayo. Okay na? Okay po. Okay na po, ma'am. Okay po, ma'am. Okay na. Sige. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Okay. Ay, balik po, ma'am. May PM po ako sa inyo po. Sino? Sino mag-PPM? Ako po, si Rosalie po. Sige.